Morning mga paps, welcome back po sa ating channel. Bird Moto na naman po mga paps. Isang maulang umaga sa inyong lahat mga paps. Papasok tayo ng trabaho ngayon mga paps. Kahit umuulan, kahit napakadilim ng kalsada, yan, napakadilim ng langit, malakas ang ulan, pasok pa rin tayo. Para sa ekonomiya to mga paps. Alam nyo naman, pag hospital walang holiday sa atin, walang ulan-ulan, pasok. Dito tayo sa kabaan ng Katipunan namin yung mga paps. Makikita ninyo, parang kala mo halos zero visibility na mga paps. Napakadilim at napakalakas ng ulan. Anong oras na ba? Check ko lang mga paps. 7:44 mga paps. Nandito pala tayo sa Katipunan. Alas 8 ang pasok natin. 7:44. Aabot kaya tayo, malilate kaya tayo o hindi. Pero malamang sa malamang talaga late tayo mga paps. Kasi hindi man tayo pwedeng tumakbo ng matulin dahil nga umuulan, basa yung kalsada, madulas, takong aksidente pagka mga ganitong panahon. Kaya ingat-ingat lang tayo. Takbong 30-40 lang tayo mga paps. Kaya malamang sa malamang talaga late tayo nito. Mga kalsada ng mga dinaanan tayong baha mga paps, gaya nito, yung ganito mga paps, may mga ganyan na tayo nadaanan, mga hanggang sakong na baha. Ayan, so titingnan natin kung passable ba yung mga dadaanan natin, packet ng Antipolo. Pag hindi na passable, wala tayong magagawa kundi bumalik at mag-message na lang sa mga boss natin na hindi na tayo makakapasok dahil not passable na yung daanan natin, no? So, tingnan natin. Abang-abangan ninyo, wait nyo yung magiging biyahe natin papasok ng trabaho, kung anong oras ba tayo makakarating, late ba tayo o hindi. At saka kung yung mga madadaanan ba nating ruta passable pa sa mga ganitong oras at sa ganitong panahon. Yan, extra tip na rin yan sa mga motorista, no, na babiyahe sa kaparehang ruta natin, na kapag ganitong maulan, ano ba, passable pa ba o hindi na, no? So check natin. Yan, dito na tayo mga paps, may pababa na tayo ng Marcos Highway. Tingnan natin dito. Ito medyo may rami-rami ng tubig dito sa kalsada ng pababa ng Marcos Highway. Kung nakikita ninyo, kasi itong kalsada nito pababa ito Tignan natin dito sa may tulay ng SM Marikina kung gaano kataas na yung tubig sa tulay ng SM Marikina. So sana medyo malinaw yung kuha ng camera kasi nga umuulan. Babasa kasi yan medyo munas-munasan na. Pero kahit punasan ko kasi ito mga paps, mababasa at mababasa pa rin talaga So tingnan natin kung anong lagay dito sa may tulay ng SM Marikina. Medyo tumataas yung takbo natin mga paps. So nagsi-50 tayo, 53, 55 matindi pa rito mga paps pag may nadaan na mataas yung tubig, tapos mabilis yung mga kotse, mga 4 wheels, tapos yung talsik ng tubig papunta sa'yo, kain ka talaga ng tubig Dito tayo sa bandang kanan mga paps para makita natin kung anong lagay na ng ilog ng Marikina River. Ayan mga paps, so nakikita ninyo medyo mataas na. Ayan sana nakikita ninyo. Ayan medyo mataas na mga paps. Halos aabot na siya rin sa may daanan sa may baba.
Yan na yung ano ng Marikina River mga paps. Taas na rin ha. Medyo malapit na siya ron sa may ano eh, yung mga dinadaanan sa baba na kalsada. Halos nandun na siya talaga, yung tubig ng Marikina River. So check natin dito pa sa mga area na dadaanan natin mga paps. Time check 7:48. Aabot ba tayo sa trabaho o hindi? Malilate ba tayo o hindi? Tingnan natin. Nakakatakot din kasi tumakbo ng matulin kasi unang-una mga paps, stock tire pa tayo, no? Stock pa yung gulong natin, hindi pa tayo nagpapalit simula nung binili natin to. Dahil tayong budget. Walang pambili ng bagong gulong. Yan ay mga ganyan, no? Yung mga talsik na mga ganyan 4 wheels nang natapat sa yan. Awit ka talaga eh. Yan, speaking of tire ha, baka may gusto mag-sponsor sa atin dyan. Ang gulong. Baka naman. Yan o, yung mga talsik na ganyan ang ano. Nakain nga talaga ng tubig dyan mga paps. Ganda, malayo pa lang, medyo bumubusina na tayo kasi yun nga, pag namrena tayo hindi naman nagad-gadihin to yung motor natin eh. I-slide at i-slide pa rin dahil basa nga yung kalsada para yung mga kasalubong natin o yung mga manggagaling intersection eh, makikita nila at malalaman nila na diretso ka. Ay, anong sinasabi ko, puta. Ayop na truck yun. Kain tayo tubig ron ah. Thank you. Parang maalat-alat yung lasa ng tubig na yun ah. Parang may ihi pa ng dagay. Leptospirosis pa tayo rito po. Pinanginan to. Wala tayong magagawa. Wala tayong no choice. Ganyan talaga. Kailangan natin kumayod para sa ekonomiya. Kaya pasok-pasok. Laban. Eka nga ng Gilas eh, laban Pilipinas. Hindi na tayo mabab sa harap ng Santa Lucia. Possible naman yung mga dinadaanan nating kalsada sa ngayon. Pero dati kasi mga paps, itong area na to nung nasa Cornell Medical Center pa ako, yan sa may hospital dyan sa may Masina. Shoutout sa mga staff ng Cornell Medical Center. Yan, shoutout sa inyo lahat, sa mga nurses, admin, staff na nandiyan sa Cornell Medical Center. Shoutout sa inyo, lalo sa mga kumpare natin na nandiyan ha. Shoutout kay paring Regan. Yan, Regan Capillan, shoutout sa iyo, boss, pare. Nung nagtampa ako kasi mga paps eh, nabutan ko yung panahon ng Undoy. Yan, nung bagyong Undoy nun. Itong kahabaan na to ng Marcos Highway na to mga paps, hanggang dyan sa Santa Lucia na yan mga paps. Simula doon sa may SM Masinag na yan mga paps dito. Nagiging dagat kasi to mga paps. Literal talaga mga paps na nagiging dagat tong kalsada na to. Ngayon, simula nung lagi nga bumabaha dito sa kalsada na to, ang ginawa nila, tinaas nila tong kalsada na to. So nagpatong sila nagtambak sila, yan, nagsemento ulit, nagspaldo ulit sila ng kalsadang to. Kaya medyo malaki talaga yung tinaas nitong kalsada na to. Kaya simula naman nung mapasok ako dito sa area ng Antipolo nga, kahit naman umuulan noon, may bagyo, talagang di naman na to binabaha, no? Di ko lang din alam kung talaga bang di ganong kalakas yung naging ulan o bagyo na kagaya ng Undoy noon kaya binahatong. Ay, eto na ang sinasabi ko mga paps. Eto na ang sinasabi kong baha.
Ito talaga mga paps, dito sa area na to talaga, napakataas ng tubig lagi dito. Dito sa may PhilInvest to mga paps, papunta ng PhilInvest. Shit, buti na lang mataas yung motor natin. Mataas din yung carburetor ng motor natin. Dito yan mga paps. Lagi sa area na to talaga yung binabaha talaga, sobra. Nagiging parang dagat talaga to. So buti na lang, ganun lang ho, diba? Medyo maliit na lang, tapos di naman na ganun kataasan talaga, nakagaya ng dati nga. Kasi sabi ko nga sa inyo, na talagang literal, na nagiging parang dagat to nun. No? Simula nga ng ginawa nila, tinambakan nila, tinaas nila yung kalsada, hindi naman na siya ganung binabaha talaga. Pero kung makikita ninyo mga paps, ang alam ko medyo mas mataas pa nga yung kabila yung kabilang lane na yan yung sa kabila. Ito pa mga paps, baha din. So more on right lane, no, yung mataas ang tubig. Dito tayo banda. Unahin natin yung e-bike para mahawi niya yung tubig. Yan. So yan, may mga baha pa rin, pero passable naman kahit nasabihin mong baha siya. Hindi naman kasi na nga ganun kataas din yung tubig o yung baha. So yan, nandito tayo ngayon mga Bob sa may SM na mga Pops na may dinaanan natin yung Cornell Medical Center na pinagtrabahuhan natin dati, no? Shoutout sa lahat ng mga nandyan ngayon. Ingat-ingat lagi. At saka shoutout din sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon, sa lahat ng mga motorcycle, 4 wheels na bumabiyahe ngayon, 3 wheels, yan, kahit mga badyang ganito. Ingat-ingat tayo mga Pops, lalo na umuulan, madalas ang kalsada, nakaka-aksidente, no? Baling mabagal, basta safe tayo. Ako, di baling malate ako, basta safe ako. Di baling pag-IR rin ako dahil sunod-sunod yung late ko sa ganitong panahon, walang problema. Siguro naman acceptable naman yung magiging reason natin, no, sa management. Pag yung pinagawan tayo ng IR dahil sunod-sunod yung late natin, hindi kasi tayo makatakbo ng mabilis mga Pops, no? Tsaka masarap matulog masarap matulog pag ganitong panahon, malamig, di ba? Parang hirap gumising kasi ba mamaya sabihin ng management, alam mo na lang maulan, hindi ka makatakbo ng mabilis, bakit hindi ka gumising ng maaga para makaalis ka ng maaga sa bahay ninyo para hindi ka malate? Sabi sabihin sa atin na gano'n, no? Wala po hindi po ako magising ng maaga, sarap po matulog malamig siguro pag sinabi mong gano'n, nagdahilan ka ng gano'n, masarap matulog. O sige, huling pasok mo na to, mamaya kunin mo na yung last na sahod mo. Pag gano'n pumasok ulit, di ba? Baka gano'n sabihin sa'yo ng management, no? So ito mga Pops, itong area na to, itong Sumulong Highway na to mga Pops, packet na to. So tingin ko naman wala na tayo dadaan ng baha. Wala tayo madadaan ng baha siguro rito kasi medyo mataas na to. Mataas na area na to mga Pops. Anong oras na tayo? Check! 7:57. Oy, 3 minutes mga Pops bago tayo Pops, medyo may build up ng traffic dito mga Pops. Ito yung tinatawag nilang Centro Mall dito sa Sumulong Highway. Ano kayang problema dito? Baka mamaya may aksidente kasi hindi naman ito madalas nagta-traffic tong area na to, o baka dahil sa baha.
Baha mga paps. Shit. Oo nga pala, itong palang area na to, binabaha to. Galing to sa may kaliwa eh. Shit. Kulay chocolate, kulay coffee mate mga paps. Yan o, kulay coffee mate. Ang galing ng tubig na to. Galing taas. Galing sa taas, umaba rito. Kulay coffee mate yung tubig oh. Yan, baha dito sa may tapat ng Sentro Mall. Shit, dire-diretso dapat, huwag kayong titigil. Mababasa yung sapatos ko ng chocolate. Diretso, walang hinto. Oh my god. Dito tayo sa gilid, dahan-dahan. Para hindi mabasa yung sapatos natin ng coffee mate. Alright. Dahan-dahan tayo dito. Shit. Oh my gulay. Dito nang gagaling sa mga drainage dito. Umuong barado yung mga drainage dito. Kaya umibabaw sa kalsada. Ayan mga paps oh. Umibabaw sa kalsada na yung tubig. Yes, success tayo. Hindi nabasa yung sapatos natin ng coffee mate. Wala na. Late na talaga tayo mga paps. Wala na tayong magagawa. Time check oh. Alas 8 na. Advance lang tayo ng 4 minutes. Ano pa lang din doon? 7:56 pa lang yan doon. Kung araw to, hindi umuulan, kaya nating habulin yun. Yung oras na yan, uy, lubak. Tsaka kakagawa lang dito, nalubak na agad tayo doon. Lubak na yun. Sira agad. Ayun nga, sinasabi ko mga paps, kung araw to, at hindi basa yung kalsada, hindi madulas, yung 4 minutes na yun mga paps, medyo kaya pa natin habulin yun. Baka magbabuzzer beater tayo sa time in natin. Pero dahil yun nga, maulan, basa ang kalsada, kailangan mag-ingat, hindi tayo makakatakbo ng mabilis, hindi tayo pwedeng mga mote rito. Dahil malamang sa malamang, disgrasya ang aabuti mo rito. Kaya wala tayong magagawa. Hindi tanggapin ang katotohanan na late talaga tayo. Wala tayong magagawa ron mga paps. Ay buhay. Ang daming mga sa lahat ng mga riders dyan nadadaan dito sumulong, packet ng Antipolo. Ang daming mga sira. Ayan mga lubak-lubak ngayon dahil sa ulan. Ingat-ingat kayo dito mga paps. Lalo na twisties tong paakyat. Baka hindi nyo mapansin, ma-aksidente kayo kagaya nung nangyari dun sa nabidyohan natin nung nakaraan. Dito yun sa area na to mga paps, nung nabidyohan natin na yun. Itong area na to yun. May lubak kasi rito, dalawang malaking square na pinakbak nila, hinukay nila Yan, dito sa area na to, yan, yung area na yan.
Kaya lahat ng mga aakyat dito, ayan o, may mga lubak o. Hindi nyo mapansin, madaanan niya, makaldad kayo, ma-slide kayo. Kaya ingat dito pa aakyat ha, mga paps. Pero yung iba kasing bumabiyahe rito, yung mga yung mga kabisado na tong ruta na to. Alam na nila kung saan nakapwesto yung mga lubak eh. Alam na nila kung saan sila iiwas eh, kung saan sila pupwesto. Yan, kagaya natin, yan, medyo alam na natin yung mga, pero na lang dun sa mga bagong lubak na nasira. Yun, medyo pag di natin alam, talagang mamisa mabibigla ka rin. Kaya kanina doon, may packet kanina doon. Ang alam natin, bagong espalto lang yun. Ayun, pagdaan natin kanina, gulat tayo, biglang may lubak na pala. Nasira yung magagawa lang nila na espalto na kalsadang yun. So, wala. Ingat talaga, ingat. So, dito na tayo sa may Paddy's Point. Sa may pinupuntahan nila dito na paakyat. 8:04 na mga paps. Alas 8 na talaga doon sa trabaho, no? Pero ayun nga, ang lapit na sana natin eh, oh. Kung talagang hindi naman maulan eh, medyo mukhang magbabuzzer beater tayo. Yan, dito tayo along Cloud9 mga paps. Yan, Cloud9 dito sa may Sumulong Highway. So far okay naman yung mga dinaanan natin. May mga konting baha pero hindi ganun mataas. Passable naman. Mapa 2 wheels, 4 wheels. Yan. Pero matindi na tong ulan na to kasi hindi ako nagkakamali simula pa to nung linggo. Simula pa to nung linggo hanggang ngayong Wednesday, tuloy-tuloy yung ulan. Hihinto saglit, umamahinga saglit, tapos maya-maya ayun na naman siya, bibira na naman siya. So talagang tag-ulan na. Talagang medyo papasok na yung mga bagyo sa mga ganitong buwan. Parusa na naman to mga paps sa mga estudyante itong panahon na ganito. Bagay, hindi parusa kung maaga magka-cancel yung mga eskwelahan. Pero kung late magka-cancel yung mga eskwelahan at sasabing may pasok, tapos ganitong umuulan, parusa to sa mga estudyante. Sa mga, mga pumapasok sa opisina, mga government, yan. Diba? Dati nung nag-aaral ako, ito yung mga madalas kong inaabangan. Pag mga ganitong buwan, hindi mga madalas inaabangan eh. Sa ano pa nun? Radyo pa nun radyo. Wala pa tayong TV nun. Ano pa tayo nun? Purista tayo nun, purista. Nakikinood lang tayo ng TV sa kapitbahay, yung gano'n, yung tipong gano'n. Tapos, pag nakita ka ng kapitbahay na nakadungo ko sa bintana nila, magsasaraduhan ka ng bintana. Yung mga eksenang gano'n, di ba? Akala nyo sa TV lang napapanood yung mga gano'ng pangyayari, no? Ito ang buhay nangyayari yun, mga paps. Kaya, mga panahon na yun, hindi ko makakalimutan yun. Sarap palalahanin yung mga nakaraan, no? Mga tipong babalikan mo lang, mas matatawa ka na lang, magulat ka na, tatawa ka sa sarili mo. Kaya basta yung mga ganitong panahon, pag ganitong panahon, tapos may pasok, inaabata ko na yan, kasi madalas pag ganitong panahon, nakikinig ng balita sa radyo, yung airpods ko, yan. So magigising nga, tumutunog yung radyo, tapos balita. Abangan ko na yan kung i-announce na may pasok o wala. So pag walang pasok, mga paps, balik tulog. Tulog ulit, sarap matulog eh. Diba? Malamig eh. Pero pagka may pasok, ayan na mga paps, pag may pasok, ayan, pag ginising tayo ni Airman, uy, gising na, may pasok ka, maliliit ka na.
May klase yun, hindi suspended. Kaya tayo yung tipo, antok baho eh. Diba pa naman yung pag hindi ka bumangon, may pasok, pag hindi ka bumangon, yung tipong magigising ka sa ano, sa pilantik ng stick, o ng walis tambo. So, paano mo, Pops? Nandito na tayo. Ashbox, sa lahat ng mga taga-Ashbox, Mrs. Top Admin, shoutout sa inyong lahat. Laban tayo, kahit maulan. Ingat-ingat lang palagi. Ano mga Pops? Nandito tayo sa trabaho. Lagi yung tatandaan mga Pops. Ang tangos kasero, napitin ng peligro. Adios mga Pops. Ay, tingnan pala natin nung oras tayo makakapag-time in, no? Tingnan natin. Mukhang nagmamadali rin tong kasabay natin na nakakotse. Sino kaya to? Ang lakas na ulan! Nagkotse kaya ata ngayon, sir? Ano na? Nagkotse kaya ata ngayon? Ang lakas ng ulan ba? Kahit saan ako mapunta ba? Grabe, no? Oo, grabe. 8:06 tayo nakapag-time in, mga Pops. Buti na lang mataas pa yung mga kotse tumirik na. 8:06 mga Pops. So, late tayo, 6 minutes. Eh, talagang ganun. Yan, kasabay natin si Sir Nilo. Sir Eric! Sir Eric. Yan. Sir Nilo. Sa department ng pool mo natin yan. So, yun nga. Dami ng mga nalilate. Kasi nga malakas ang ulan, tapos minsan may mga bahang area. So, dito tayo paparada.